guys, this is Miss MG. So, I'll try to record some of the lessons, especially those lessons that might be confusing for you, but I cannot promise that I would record all of the lessons. Okay? And disclaimer, this video will be a bit informal so that you can also follow at para casual lang tayo. Okay? So, let's start with the first lesson. So, although this is a review, this is connected to lesson 2, which is bond polarity. So, in this lesson or video, we'll talk about Lewis structure. So, trivia, Lewis structure is named after the scientist who introduced this model to show the bonding of compounds. So, that is Gilbert Lewis Newton. So, first, recall, so what is the difference between covalent and ionic compound? Okay, although inuulit-ulit na natin, pero pag ionic, metal plus non-metal. Okay, or cations plus anions. This is like formed due to transfer of electrons. Okay? So, example. So, si sodium at si chlorine, pag magbabond sila, metal and non-metal, they will form ionic. Paano magkakaroon ng transfer of electron? So, kung babalikan natin yung periodic table of elements, ganito siya. So, dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, si sodium, makikita mo dito sa first column. At si chlorine, dito sa yan, sa pang 7. So, ibig sabihin, si sodium ay may excess na 1 electron at si chlorine may 7 na valence electron. Okay? So, ang mangyayari, so, when they form compound, so, si sodium, magta-transfer siya ng electron kay chlorine para maging stable. Okay, tingnan natin ang kanilang atomic number. So, si sodium ay 11 at si chlorine ay 17. Kunin natin. So, pag 11 is 17, so, paano mo form yun? Let's use here red. So, halimbawa, this is a smaller one. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, sa 3s1, ito yung valence electron niya. Para makumpleto niya yung 8 valence electron, ibibigay niya lang tong isang electron kay chlorine. Eh, ano bang electron configuration ni chlorine? So, let's try to use this. So, si chlorine, ito daw, ano nga to? 11. Ito ay 17. Okay? Kay chlorine naman, ang electron configuration ni chlorine, sorry, nagzo-zoom. So, that's 1s2, 2s2, 2p6. So, ilan na yan? 10. Pagtungan natin, hindi nakasya dun sa baba. 3s2, and then 3p6. So, 3p5 lang siya. Okay? So, kulang siya ng isa para maging 8 yung valence electron niya sa third energy level. So, yung isa na yon ay manggagaling dito. Okay? So, ito, yung electron na yan, lilipat niya ngayon dito. Yun yung transfer. Para sa valence electron niya, mabuo niya yung 8, tendency, magiging stable siya. Now, for covalent compound, or covalent bond. So, na-form siya due to non-metals. And then, nagko-combine. And this is formed due to sharing of electrons. Dito, hindi sila magi-give away. Hindi, unlike dito na nag-totally transfer, dito sa covalent, nag-share. So, example. Ano best example for this? Carbon dioxide. So, let's have
carbon dioxide, meaning dalawang oxygen. So, si carbon, ayan. So, si carbon, meron siyang 4 valence electron. 1, 2, 3, 4. Ganyan yung itsura nun. Kasi dito siya makikita. Si oxygen, meron siyang 6 valence electron. Kasi nandun siya sa group 6A. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gawin kong red. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, 1, 2, 3, 4. So, another oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, si oxygen, dahil may 6 na siya, kailangan niya pa ng dalawa. Kabilang oxygen dito, may 6 valence electron din. Ito, 6 valence electron. Kailangan pa niya ng plus 2. Ito, plus 2. Ito naman, si carbon, sa gitna, kailangan niya ng plus 4 kasi may 4 valence electron siya. So, ang mangyayari, isi-share niya yon. So, para mas madali nating mapakita yung bonding, okay? So, oops, what's that? Yan. Para makita natin yung bonding, so, lagay natin na sa gitna. So, ito, isi-share nila. So, ito, yung 4 dito, isi-share din nila. Okay? So, nag-share sila ng 2 electrons doon. I'll use this. So, ito, 2. So, ito, nag-share na sila. 2, 4, 6, 8. So, nakompleto niya na yung 8. So, yung kabilang oxygen, ganun din. 2, 2, 2, 2. So, 8 na siya. So, yung carbon naman, kung titingnan mo yung pinaka-carbon, nag-share na siya ng 2, 4, 6, 8. So, ayan, nagiging stable na sila. Bakit pa kailangan nila maging stable? Going back to the rule, sabi sa octet rule, kailangan nila ng 8 valence electrons para maging stable. Okay? Ayan, para stable sila. Asan yon? Yung valence electron, ibig sabihin sa valence shell. So, kanina sa chlorine, ito yon. So, halimbawa, ito yung chlorine natin, diba? So, yung valence shell dito is yung ayan, itong third energy level. So, dapat to, yung total nito ay 8 para maging stable siya. So, that is octet rule. So, ito, review lang naman to ng definition. So, ito yung sinabi natin kanina. Transfer of one or more electrons. Dito naman, sharing of electrons. Pag metallic bonding naman, which we will also discuss, ay, sa properties ng solids. Ayan. So, pag metallic bonding, obviously, nangyayari sa metals at nagkakaroon sila ng sharing of free electrons. So, ito yung mga electrons, yung mga pula na yan, makikita mo siya sa C of electron or electron C. Electron C. Ayan. Okay. Now, let's talk about Lewis structure. So, Lewis structure naman talaga yung heart nung lesson. So, according to Lewis theory, atom transfer or share electron to establish stable electron configuration. Kailan nga stable? Pag may 8 valence electron, which is an octet. Okay, so the achieve stability. And how can we represent that? We represent that using dots. Okay? Ayan. So, used to keep the track of the outermost shell. So, yung valence electron na lang yung pinapakita natin. Kasi pag 8 na yun, stable naman na siya. Kahit ilan pa yung nasa loob na electrons. Okay? Ang valence lang, ibig sabihin, yung pinaka outermost. So, halimbawa, ito yung element X, dito meron, dito meron, dito meron, dito meron. So, ito lang, yung pinakahuli lang, yung tinitingnan natin. Yan yung tinatawag natin na valence or outermost shell. Okay? Okay. So, halimbawa, balik tayo doon sa
lagi kong ini-illustrate. So, which siguro familiar na kayo. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, halimbawa, yung fluorine na dito mo makikita sa 7. So, meron siyang 7 valence electron kasi nasa 7 siya. So, paano natin ipapakita yung that structure niya? So, ito yung si fluorine. Ang original way is to draw it on each side first before pairing. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In some cases, syempre, ina-arrange na natin siya para madaling maipakita yung mga bonds. Okay? So, ganun siya. So, ano ba si oxygen? Nandito si oxygen. Ilan yan? So, meron siyang 6. So, pwedeng ganito. Okay? O kaya, pwedeng, ano to? Yan, pwedeng ganyan. Pwede rin namang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun siya. Okay? So, minsan, yun nga, in-organize natin because we know na it tend to bond with other elements. Okay, so, yung magkakagrupo, halos magkakaparehas na rin sila ng kanilang that structure. Ayan. Now, let's see naman, paano nangyayari ano nangyayari kapag ionic and covalent bond? Paano ipapakita sa Lewis dot structure? So, kapag ionic bond, remember na nagkakaroon ng transfer. So, dapat si electron ay nata-transfer. Paano natin ipapakita yung na-transfer? Ayan. So, madadagdag siya. 'Di ba? Ang representation natin ng kanilang number of electrons ay electron configuration. Halimbawa, si chlorine at si bromine. Kunin natin si chlorine. Si potassium pala, 19. At saka si bromine, 35. Kaso sobrang haba ng kanilang electron configuration. So, if you still remember na diniscuss ng Gen Chem 1, yung quantum number, yung last filled orbital. So, lahat ng nandito, so first column, ang last filled orbital niyan ay S1. So, siya ay nasa 4S1. Tama ba? 4? Ayan, tama, 4. Tapos yung isa ay 4. Pero nandun siya sa side ng P. So, this is 4P5. Okay? So, ang mangyayari, itong 4S1 na to, ibabawas mo sa electron configuration ni potassium at ililipat kay bromine. So, si bromine, mag-i-end na siya ngayon sa 4P6. Ito naman, instead na 4P1, babalik na siya ngayon sa 3P6. Okay? So, ang nangyayari, ang nagiging kamukha na niya ngayon, kapag cations, ito naman yung anions. Kapag cation, ang nagiging kamukha niyang electron configuration is yung preceding noble gas. Isoelectronic sila. Ibig sabihin, magkamukha sila ng electron configuration. Pag naman anions, ang nagiging kamukha niya ng electron configuration is yung susundan niya na noble gas. Check natin ano yon. Yung potassium, yung 3P6 ngayon, ay, ito si potassium, si argon. Yung bromine naman, dahil nadagdagan siya ng isa, magiging kamukha niya si krypton. Okay? So, yun yung tinatawag natin na isoelectronic. Cations preceding noble gas, and ion following noble gas. Okay? Next. Ito. Pag covalent compound, siyempre wala ng transfer, diba? Nag-share na sila. So, paano natin papakita yung sharing? So, sa sharing, papakita natin yan using bond. Okay? So, halimbawa, this one, si chlorine,
7 valence electron. Ito ay 7 valence electron. So, kailangan pa niya ng plus 1 para maging stable. Ito din, plus 1. So, isa-share na lang nila yung tig-isa nila. Now, to represent that, we use this bond. Okay? So, bond. Pinapakita ng bond na yan ay sharing. So, nagsishare na sila dyan. So, ngayon, paano na yung counting? So, ang magiging counting natin, para makita na nabuo pa rin niya yung octet, 2, 4, 6, tapos ito 8. Ang kabilang chlorine, 2, 4, 6, tapos 8 pa din. Kasi nagsishare sila to. Okay? So, stable pa rin sila with 8 valence electron. For diatomic molecules, ano-ano yung mga diatomic molecules? Ito yan. So, matatandaan nyo kung sino-sino sila. Have no fear of ice cold brew. Ayan. So, nagsishare lang sila ng sarili nila. Halimbawa, si hydrogen. O, take note that si hydrogen is exempted sa octet rule kasi sabi, kailangan ng 8 valence electron. In this case, si hydrogen, kaya niya lang dalhin ay 2 electron. So, stable na siya kapag may dalawa siya. Kaya yung hydrogen, may isa, magbaband sa isa pang hydrogen. Ayan. Pag nag-share sila dyan, this forms H2. Stable na siya. Si nitrogen naman, nasa 5. So, meron siyang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nag-bond siya sa isa pang nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. So, para maging stable, kailangan nila ng 3. So, instead of writing here yung isa, dito na lang natin ilalagay. Tapos, magbabond sila. 1, 2, 3. So, ano na yung bilang niyan? Kada guhit, parang 2. So, magiging 2, 4, 6, 8. Ang kabilang side, 2, 4, 6, tas 8. Okay? So, yan na yung stable structure niya, which is N2. Okay na mag-try nung iba. Pakita ko yung oxygen. So, halimbawa, oxygen O2. So, dalawang oxygen. So, 6. So, kailangan nilang mag-share ng 2 beses. O, isang share, 2 share. So, ilan na yan? So, magiging 2, 4, 6, 8. So, yung kabilang side, ganun din. So, that is O2. Ganyan kapag mga diatomic molecules. So, ayan yung 7 diatomic molecules natin. Paano kapag hindi diatomic? Ibig sabihin, hindi siya homonuclear. Pag hindi man siya homo, magkakaibang atom na yung involved. Ang tawag dun ay heteronuclear. Pero sige, ito, pakita natin. So, pwedeng single bond. Ayan, pwedeng double bond. Kasi, yan, 2. Double line represent double bond, sharing 4 electrons. And then, triple bond, ayan, nagsishare sila ng 6 electrons. So, ayan. Tapos, yung tawag dun sa natira na wala namang kapartner ay lone pair. We represent them by pair. Now, kapag heteronuclear, so, halimbawa, ito, hindi naman same na atom. Chlorine, tsaka hydrogen. Oxygen, tsaka hydrogen. Nitrogen, tsaka hydrogen. Magkakaiba na, they are heteronuclear. So, paano natin isusulat yung kanilang Lewis dot structure? Okay, so, ayan. Notice that other than H, and these molecules have 8 electrons. So, laging si H, 2 electrons only. The rest ay 8. So, halimbawa si nitrogen, 2, 4, 6, 8. Si oxygen, 2, 4, 6. Nagsishare 8. So, ganon. Okay, so, ayan. Proof lang yan. Oops, delete. Okay, what do you need to remember in illustrating the Lewis structure? Again, octet rule, yun yung basis natin. Si hydrogen, kaya niya lang 2. So, anong gagawin?
first, para malaman mo kung ano yung nasa gitna, yung central element or central atom, kailangan mong silipin yung kanilang electronegativity. Okay? So, ano yung electronegativity? Electronegativity is the ability to attract electrons. Attraction of electrons. Okay? So, makikita mo yan sa periodic table, yung kanilang mga electronegativity. So, kung ano yung may pinakamababa na electronegativity, yun yung central atom. So, halimbawa, carbon dioxide. Papakita mo yung Lewis structure. So, ano yung central atom dyan? So, kunin mo yung electronegativity ni carbon tsaka ni oxygen. So, tingnan natin. Si carbon, where's the periodic table? Ang electronegativity ni carbon ay ito. Ayan, 2.55. Si oxygen, 3.4. 2.55 to 3.4. So, gawin natin. Sulat natin. Ano ngayon? 2.55 tsaka 3.4. So, dahil siya yung pinakamababa, siya yung central atom. Okay? Ayan. And take note that hydrogen is always a terminal atom. Bakit? Kasi nga dalawa lang naman yung kaya niyang dalhin. Unlike most of the elements na 8. So, parang ano lang siya, sungay lang siya, buntot. Okay, ayan. Next method, na-identify mo na yung central atom, alam mo na sino yung nasa gitna. Paano naman malalaman ilan yung line, ilan yung bond? Gagamit tayo ng NASU method. Pero, kung na-discuss na natin to, you will know na yung NASU method ay minsan hindi naman kailangan talagang totally sundin. Kung marunong na, madali na para sa inyo na Lewis structure. Pero sige, let's go through this. So, N is needed, A is available, S is shared, and then U is unshared. So, halimbawa, si ethane. Ayan. So, si ethane ay CH4. Ano yung central atom? Tingnan yung electronegativity. But in this case, no need. Kasi yung H ay hindi naman central atom. So, central atom ay si carbon. Okay? Ayan. So, alamin daw yung central atom, number of bond, lone pairs. Pero I think meron ako ditong example na. Sige. Dahil nandito na siya, pakita na natin. So, central atom is carbon. Hindi naman kasi pwede si hydrogen kasi terminal atom lang siya. N for needed. So, yung N ay i-multiply mo sa number na makakompleto yung octet nila. Most of the electron times 8. I mean, most of the elements times 8 except kay hydrogen. Times 2 lang yan. Kasi, dalawa lang yung need niya. So, 8 times 2, 2 times 4. Saan nanggaling yung 2 tsaka 4? Ito, sa subscript. Yung available naman, so ito ay to complete, needed, to complete octet. Yung available naman, actual valence electrons. So, dun sa periodic table, ilan yung valence electron nila. Okay? So, ayan. So, that means, ito, si carbon, kailangan niya ng 8 to complete the octet. Si hydrogen, kailangan niya ng 2 to complete the octet. Then, i-add. Now, for available, si carbon, may actual na 4. Si hydrogen, may actual na 1. So, 8, and then yan. Tapos, meron ka na needed natin is 24. Actual is 12.
Tapos, to get the shared, okay, so shared, tandaan na shared is equal to S na, needed minus available. Okay, so needed is 24 minus 12 is 12. Tapos, i-divide natin sa 2 para makuha yung bond. Bakit dinidivide sa 2? Kasi shared. Diba? Mag-share na yan. So, ibig sabihin, ito, dalawa na yung bilang yan. Next, sa lone pairs, para malaman natin yung lone pairs, ang gagamitin natin unshared equals usa. Shared minus available. Ilan yung shared? 12. Ilan yung available? 12. Pag sinubtract yun, 0. So, no lone pair. Okay? So, i-check natin. So, yung carbon, ayan, yung carbon, meron siyang 4. Pero para, dito na natin ilagay. 4. So, yung carbon ulit, meron siyang 4. So, para maging stable siya, need niya mag-bond dito. So, ilan pa yung kailangan niya? Yung isang carbon dito sa side na to. So, 2, 4, 6. Kailangan pa niya ng 2. So, ito ay magbabond pa sa isang hydrogen. Ito magbabond sa isa pang hydrogen. So, ilan na yung guhit sa paligid niya? 4, which is equivalent to 2, 4, 6, 8. Kabilang side, kailangan niyo din magbond sa hydrogen. Okay? So, let's check if stable ba. Stable ba si carbon? Yes, kasi 2, 4, 6, 8. Yung kabila, 2, 4, 6, 8. Yung hydrogen, para maging stable, kailangan niya lang ng 2. Ayan. Nag-share na siya sa carbon. So, 2 na yon. The rest is also stable. Okay? So, isa pa. Ito kasi may sagot na. Ayan. Halimbawa, chlorine. Ayan, chlorine, fluorine, tsaka difluoromethane. Ayan, so, kunin natin to. So, paano ma-identify yung central atom? Kunin natin yung electronegativities. Check natin kung chlorine ba talaga. Chlorine, carbon, tsaka fluorine. Si fluorine ay anong electronegativity ni fluorine? Fluorine is 4. Whole number na lang. Carbon is 2.6. Chlorine is 3.16. 2.6, 3.16. 3.2, 2.6, 4.0. So, ayan. So, ibig sabihin, yung pinakamababa, yun yung central atom. Ito siya. Yan yung central atom. Now, yung needed, paano siya naging 40? So, again, yung needed natin ay ayan, meron tayong needed. Wait lang. Oops, ayan. So, for needed, chlorine, fluorine, carbon, chlorine, and fluorine. Multiply natin ngayon sa yung subscript 1, 2, tsaka 2 times 8 times 8 times 8. So, total nyan, add nyo, 40 yan. So, ibig sabihin, yung 40 electrons yung needed in total. Ilan naman yung nasu. So, pag nasu ay what's that? Pag nasu ay nasu. Available. Sorry. Available. Ilan naman yung available? C, Cl, and F. So, yun pa din. Kung ano yung subscript. 1, 2, 2. Ilan ba talaga siya? Ito 7. Ito ay 7 din. Ito ay 4. Saan nanggaling yan? Sa valence electron. So, ang magiging total niyan ay 32. Now, paano malalaman yung shared? So, shared is equal to S na minus A. So, 40 minus 32 equal to 8.
divided by 2, that means 4 bonds. Now, for unshared, so that is usa. Shared minus available. Ilan ba yung shared? 8. Ilan yung available? 32. Let's get the absolute value. So, that will be 24 divided by 2. Meron tayong 12 lone pairs. Okay? So, yon. So, ngayon, central atom natin si carbon. Yan. Wait lang. Kakita ko dito. So, si carbon na mayroong 4 na valence electron. Si fluorine, na magbaband daw siya sa 2 chlorine. Kahit saan mo ilagay yan. Fluorine, tapos ito. Si fluorine na merong, how many? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Yan. So, ito, kulang pa siya ng isa, isa-share niya doon. Ito, kulang pa ng isa, isa-share niya doon. Ito doon, share. Share. Okay? So, to check, ilan daw yung bonds natin? 4 bonds. Ilan naman yung lone pairs? 12 daw. Check natin kung 12. So, this is 1, 2, 3, 4, 5. Oops, kulang ako ng isa doon. Oops, yan. Pair yun eh. 2, 4, it should be counted as 1 pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ayun. Yun yung proof. Okay? So, ganyan siya. Okay, but there are exemptions to the rule. So, halimbawa, some elements or compounds are already in their stable state. Okay? So, halimbawa, this one is F3, not Fe. F3, okay? Boron trifluoride. So, you can notice na si boron ay mayroon lang naman 2, 4, 6. 6 electrons na share altogether with fluorine. So, 6 lang yon. Pero stable na yan. Another exemption to the rule, some species may contain odd number of electrons. Eh, diba, inire-represent natin by pair. Ngayon, kung pair, hindi na to pair, lone electron na to. But still, carbon monoxide, ayan eh, stable state niya. This one also is an exemption to the rule. So, that's, so what's that? So, PF5. So, phosphorus pentafluoride. You can see na si phosphorus ay merong 5 line na nakapaligid sa kanya. So, that means 10. Still, stable. Stable state. Okay, exempted to the rule. Okay, you can practice this on your own. Pero try natin si PI3. O, sagutan natin yung PI3. Oh, what happened? Where are you? Ayan. So, si PI. So, that is phosphorus triiodide. Okay? So, phosphorus triiodide. Ilan yung needed? Sobrang laki naman. Okay. Yung needed niya ay P tsaka I. So, this is 1. This is 3. To complete the octet times 8. Ano magiging sum? So, that's 8 plus 24, 32. Ilan yung actual or available? Ang available nila is P tapos I. So, this is 3. This is 1. Times, ilan ba? Siyempre, tingnan natin sa periodic table. Si phosphorus ay nandito. So, ilan yan? 6, 7. So, 5. Ano yung isa? Iodine, 7. So, 5 times 7. So, this is 21,
5, 26. Tama? Tama ba? 5 plus 21, 26. Okay. So, for shared, S na. So, that's 32 minus 26. Ano sagot? 32 minus 26. 6. Okay, 6. So, meron siyang divided by 2, 3 bonds. Bakit divided by 2? Kasi nga, shared. Now, for unshared is USA. So, shared minus available. So, that's shared is 6 minus available is 26. So, 20 divided by 2, 10. 10 lone pairs. Okay, illustrate natin. Oops, sino muna si central atom? P tsaka I. Kunin natin ang kanilang electronegativity. Phosphorus electronegativity is 2.19. Sa iodine ay 2.7. 2.2, 2.7. 2.2, 2.7. So, ito yung una. Ito yung central atom. So, si phosphorus na merong 5 valence electron. So, paano yung isusulat? So, 1, 2, 3, 4, 5. Si iodine, ilang iodine? 3. Na merong 7 valence electrons. So, this is your iodine na may 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Another iodine here. At another iodine here. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magbaband siya ngayon dito. 1. Oh, kompleto na siya. 2, 4, 6, 8. Ito naman. Oops. Nawala. Yan. Sorry. Ayan. And then, ito. Magbaband siya. Check natin. Si iodine ay may 2, 4, 6, 8 kasi share yon and so on. Check natin. 3 bonds daw. Ayan. May 1, 2, 3. Meron daw 10 na lone pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa sa phosphorus 10. Okay? So, ganun siya ipakita. The rest, itry nyo ng practice. Okay? See you in the next video.